What's up? This is MC. Sa videong to ay itutuloy natin ang ating series na Elementary Mathematics at ang i-discuss natin ay prime factorization. Basically, ang prime factorization ay pag-e-express ng isang given number gamit ang mga prime factors nito. Kung hindi malinaw sa iyo yung mga terminologies na ginamit ko doon, most likely hindi mo pa napapanood yung mga naunang episodes. I recommend na panoorin mo muna yung video ko tungkol sa parts of an equation involving one basic operation, pati yung mga videos ko sa divisibility rules at yung sinundan ng video to, which is yung prime and composite numbers. Ngayon magbibigay tayo ng example, si 24. Aalamin natin yung mga possible prime factors ni 24. Pero hindi naman required na umpisa pa lang alam na agad natin lahat. Pwede nating simulan sa pag-iisip ng mga factor pairs ni 24. Paano ba tayo makakakuha ng product na 24? Unang posibilidad ay 1 times 24. Sunod, 2 times 12. Pwede ring 3 times 8. And last pair would be 4 times 6. Pwede rin naman natin pagpalitin yung order ng mga factor pairs na sinabi ko at ang makukuha pa rin natin doon, 24. Pero actually, hindi na natin dapat i-consider in general yung pag-multiply ng 1 at ng sarili niya. So, pwede na nating alisin yung 1 times 24. Tatlo na lang. 2 times 12, 3 times 8, and 4 times 6. So, wala naman magiging problema kung saan tayo mag-i-start doon sa tatlong yon, masasolve pa rin naman natin yung problem. Mahahanap pa rin natin yung prime factorization ni 24. Pero for the sake of the discussion, we will be picking 4 times 6. So, we can break 24 down into 4 and 6. And then, tutuloy lang natin yung process hanggat kaya pa. Titignan natin kung yung mga factors na pinili natin ay mga prime factors na or hindi pa. Simulan natin kay 4. Si 4 ay pwedeng makuha sa 1 times 4, pero again, sa process ng prime factorization, hindi na natin ini-include yung 1 times itself. So, isip na lang tayo ng iba pang factor pair. Si 4 ay pwedeng i-express as 2 times 2. So, we can break it down into 2 2's. And then si 6 naman ay equal sa 2 times 3. So, pwede natin to i-break down into 2 and 3. And kung marirecognize natin, lahat ng numbers sa dulo ng ating factor 3 ay mga prime numbers na, which is yung goal ng prime factorization. So we can say that the prime factorization of 24 is 2 times 2 times 2 times 3. Para ma-check yan, pwede naman nating i-reverse yung process. So i-multiply natin yung tatlong 2 at saka yung isang 3. 2 times 2 is 4, times 2 is 8, and then times 3 is 24. Meaning, correct yung mga nakuha nating prime factors. At correct yung nakuha nating prime factorization ni 24. Kung nahirapan kayong sundan yun, meron pa tayong dalawang example sa video to. Next example would be 30. So ano ba ang mga factor pairs ni 30? Pwedeng 1 times 30, pwedeng 2 times 15, pwedeng 3 times 10. Pero again, wag na natin isama yung 1 and itself. So dalawa na lang, 2 times 15 and then 3 times 10. Again, for the sake of the discussion, I will be picking 3 times 10. So, breakdown natin si 30 sa 3 tsaka sa 10. And then, we will try to repeat the process sa mga nakuha nating factors. Si 3, hindi na natin yan mabibreakdown kasi prime factor na yan. However, si 10, pwede pa nating i-breakdown. Bukod sa 1 times 10, pwede rin kasi yan sa 2 times 5. So, breakdown natin si 10 sa 2 tsaka sa 5. And actually, 2 and 5 are both prime numbers already. So, nahanap na natin yung prime factorization ni 30, which is 2 times 3 times 5. Hindi naman required na isulat yan in ascending order, but I suggest ganun natin siya isulat para madali nating makita kung meron tayong hindi na isamang factor. Final example sa video to, we have 105. So, medyo mataas na yan, at dyan talaga makakatulong yung mga divisibility rules natin. Ang una kong na-notice dyan, hindi siya divisible by 2, kasi odd number yan. So, next natin na ito-test, divisible ba by 3? Kunin natin yung digit sum. 105, ang digits niyan, 1, 0, at 5. Kapag inad, 1 plus 0, 1 plus 5, 6. 6 is divisible by 3. Pero dito, hindi lang basta aalamin kung divisible ba by 3. I-divide talaga natin. Kung i-divide nyo yan sa papel or gamit ang calcu, malalaman nyo na ang sagot sa 105 divided by 3 ay 35. So, we can break 105 down into 3 and 35. 3 is already a prime number, so kay 35 na lang tayo. Ang last digit niya 5. So, hopefully, ma-recognize natin na yan ay divisible by 5. At kung familiar kayo sa multiplication table, marirealize nyo na si 35 ay equal sa 5 times 7 or 7 times 5. So, pwede natin i-break down yung 35 sa 5 and 7.
At si 5 at 7 ay pareho na ring prime numbers. So nahanap na natin ang prime factorization ni 105. Collect lang natin yung tatlo. 105 is equal to 3 times 5 times 7. Para sa mas marami pang examples and exercises at para na rin sa quiz, ay panoorin yung susunod nating video about prime and factorization, examples, and exercises. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.